Ayan na. Nanginig na ang itlog ni Ngagba, mga kababayan. Dahil ang palasyo, under siege na nga ba? Narito po ang update galing sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, na ang palasyo Malacanang naka-lockdown na. Oh, ang dami ng alambre, mga kababayan. Hindi ka na makakapasok na hindi ka masusugatan. Sa makatuwid, ang dami na rin pinapunta ng mga sundalo at kapulisan. Dahil sa paparating na rally, mga kababayan, na posibleng mauwi sa people power. Panoorin niyo po, mga kababayan, na under siege na raw ang palasyo. Oh, sila nga sabi ha, under siege na daw ang palasyo. Hindi talaga patanong ha, kundi under siege na daw talaga. Matapos ang revelasyon ni dating Congressman Zaldico. Siya yung may sabi ha. Nakabarikada na rin sa paligid ng Malacanang, pero ang mga akusasyon pinabulaanan na. Sa nakatakdang 3 araw na kilos protesta ng iba't ibang grupo kontra korupsyon, tuloy-tuloy na yan. Grabe na, matindi na, mga kababayan. Matinding nakawan, kumpirmado na, mga kababayan. Kahit pa hindi aminin ni BBM, si Toby Tiangco, mga kababayan, kinumpirma ang talagang kultura ng kurakutan sa Kongreso, mga kababayan. Ang tanong na lang dito, hindi kung may kurakutan ba o wala. Dahil sigurado na, mga kababayan, mayroong kurakutan. Ang sino ang utak talaga dito? Yan na lang, mga kababayan, ang katanungan. Pero the question na mayroong kurakutan, kumpirmado, mga kababayan. Kaya ang naghihintay para sa administrasyon. Malacanang on lockdown na. Naka-lockdown na. Tapos yung tinanong si Bangag, mga kababayan, anong masasabi mo sa mga pasabog ni Zaldico? I will not dignify it with an answer. O patawa-tawa lang siya, mga kababayan. Under pressure na umano matapos ilagyan ni ex-congressman Zaldico. At ang sabi nila, mga kababayan, si Zaldico daw, itong mga, Diyos ko, yung sila yamas, mga kababayan, na anti-Marcos. Ang sabi, ang nasa likod daw ay posible mga Duterte. Ang mga animal, mga Duterte na naman. Mga Duterte na naman ang nasa likod kay Zaldico. Hindi na kayo na, ay nako Lord. 3-day rally ng Iglesia ni Cristo, kasado na. Kasado na. Ang mga paghahanda para sa first day bukas, alamin. Tuloy-tuloy na dis, mga kababayan. Tuloy-tuloy na dis. Insertion sa 2025 budget ng Pangulo, aabot sa mahigit 5 bilyong piso. 5 bilyong piso. Exclusive! Mga pasabog ni Zaldico, ilang linggo na raw on the works. Hanapin nyo ako sa Lonis, mga kababayan. Hanapin nyo ako doon. Magdi-disguise tayo, mga kababayan. Pwedeng magmaskara. Oh, pwedeng magmaskara. Ang nasa likod, kalaban daw ng administrasyon. Kalaban ng administrasyon. Malacanang lockdown! Oh, balita yan ng bilyonaryo, ha? Talas under siege na nga ba? Talas Matapos ang mga under kontrobersyal na pahayag ni ex-congressman Zaldico, tila under pressure na raw ang Malacanang. Lalo na't bukas na magsisimula Bukas! ang nakatakdang 3-day protest action ng religious group na Iglesia ni Cristo. Pas muna tayo bukas dahil Sunday eh. Lunes na lang, Lunes. Sa part 2 kasi ng mga umano'y revelations ng dating kongresista, inakusahan nito si Pangulong Bongbong Marcos Bongbong. 25 billion pesos mula sa alleged 100 billion peso insertions nito. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, patuloy ang meeting ni PBBM kasamang ilang consultants ngayong araw sa kung ano ang mga maaaring gawin dahil sa ilang reports na raw ng pagbaligtad na nataranta na, mga kababayan, at ang balita. Nagkakabasagan na daw ng plato, mga kababayan, sa Malacanang. Tapos nagsampalan na daw. Wala na. Alarma na ang mga Ngagba. malaking pwersa ng militar. Lockdown na ang buong palasyo. At Kita lockdown na, mga kababayan, Papasok pa yan sa U-belt, taas na ang red alert. Paano yung may mga establishment doon, mga kababayan, hindi na makapasok. Damay tuloy. Sa seguridad ng Malacanang Complex, sarado na ang Arlegui at Solano Gates, habang Nagtahan Gate na lamang ang nananatiling bukas para sa pagpasok at paglabas ng ilang mga sasakyan. Diyan na lang ang pasukin. Mahigpit na inspection din daw ang ipatutupad dito. Kasabay pa niyan ang Ayan, Bersamin,
Bagong gupit ang animal, oh. Parang palaka din si Ibersamin, mga kababayan, ano. Kung magtabi sila ni Lisa Araneta, mga kababayan, parang sila ang mag-asawa. Uudong na balita ng nagbabadyang cabinet Diyos shake-up ko, Lord. sa Administrasyong Marcos. Shake up na naman. Oh, cabinet shake up na naman. Tapos ang Puro shake up, puro shake up. Ang dapat balitan, singagba na, mga kababayan. revelasyon ni former Congressman Zaldico, hinimay ng bilyonaryo news channel ang Sige. porsyentong nakuha umano ng Himayin Pangulo. nyo. Mula yan sa sinabing 100 billion peso budget insertion. Sa aming pagsusuri, Wow, lisuri ng bilyonaryo. Pansin ang paglobo ng pondo ng Office of the President matapos itong mailimbag sa 2025 GAA. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbad. Uy, isalin nyo sa investigasyon ha si Lisa Araneta. Lisa Araneta. Nabulol tuloy tayo, mga kababayan. Imbestigahan din yan, mga kababayan. Yang talagang ang mga obra niyang si Lisa, mga kababayan. Bakit tinatawag na siya talaga ang presidente ng Pilipinas? Imbestigahan yan. Tila nauga ang buong bansa nang biglang i-post ng opisina ni former Ako Bicol Representative Zaldico Ito na. Naghahanap sila ng ebidensya, mga kababayan. Ito na ebidensya. kanyang pahayag sa gitna ng kontrobersya sa flood control scandal. Ang sabi nila, AI daw. Mala trailer ng isang teleserye ang kanyang mga naging Part one, revelasyon part two. at tila itinaon pa kasabay mismo ng pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya ipinakita ang umano'y 100 billion peso worth of insertions sa 2025 budget. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at AI ba yan? Hindi naman AI, mga kababayan. Hindi pa ganyan kagaling ng AI. Pumayat lang talaga si Zaldico, mga kababayan. ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari Ganyan din si Harry Roque dati, mga kababayan, no? Nung una niyang umalis ng bansa, mga kababayan, pumayat din. And then later on, babalik din yan, mga kababayan, sa kanyang katawan. hindi pwedeng mabali. Malaking bahagi nito nakalagay just- sa budget ng Department of Public Works and Highway. Walang kanin eh. Agad itong itinanggi Sa ng abroad. palasyo at Meron, pero hindi gaya dito, mga kababayan, na araw-araw talaga. sinabing baseless ang mga naging pahayag ni Ko. Natural ang animal, mga kababayan. Yan naman ang tatanungin nyo. Wala naman yung sasabihin, mga kababayan, matino ito si Claire Castro. At hindi naman daw ito under oath. Sinuri namin ang inilahad na listahan ni Ko. Nakalagay kasi Kahit pa, siya, hilo? Papauwiin nila, mga kababayan, para magurgor. Huwag ka muna umuwi, Zaldico, hanggat hindi bumababa yan si Ngagba. Paano magkakaroon ng fair trial, mga kababayan? Isipin nyo na lang, ha? Isipin nyo na lang. Paano ito magkakaroon ng fair trial, mga kababayan, kung ang binabangga niya, presidente mismo? Hawak lahat. Hawak lahat. Mamaya ka na umuwi kapag si VP Inday na. ito na may insertion din ng isang line item sa Office of the President mismo. Ang proposed budget lang dapat ng Pangulo sa 2025 NEP, 10.4 billion pesos. Wow. Pero pagputok sa GAA, bigla ito naging 15.8 billion pesos. Wow. Matapos pasukan ng 5.4 billion peso line item na ayon sa GAA ay locally funded. Grabe, no? Bilyon-bilyon ang isinisingit, mga kababayan, no? Tapos parang wala lang sa kanila. Anyway, hindi man sa atin itong pera. Sige, kayo na, maglagay dito. Add 5 billion. Hindi pa sila nakontento, mga kababayan, doon sa mga mali-maletang commission nila. Ibig sabihin, congressional insertion. Ang bilyon-bilyong pisong ipinasok noong 2024 O bakit pinayagan ni Bangag, no? Insertion pa lang ng Kongreso. Sa kanya, okay lang. Sa akin naman yan, eh. 2020 Ibig sabihin, mga kababayan, binulungan niya ang Kongreso. Dahil ang insertion, mga kababayan, hindi na nai-scrutinize. Diretso na, mga kababayan. I-insert na lang nila yan, eh. Pipirmahan na lang ni Bangag, mga kababayan. Whereas, kung ipopropose pa ni Bangag, mga kababayan, makikita ng karamihan. Bakit ganito ang budget mo? Ang daki. budget para sa Philippine hosting of the ASEAN Summits and related meetings sa 2026 pa. Sumangguni Wow! kami ng Gumastos na sa 2025 pa lang? Hosting? Ano yan? May pre-party? komento mula sa palasyo para klaruhin kung para saan ang 5.4 billion peso insertion Grabe, nito. no? Gayon may hiwalay pang 17.5 billion peso na proposed budget para sa 2026 ASEAN Summit hosting. Mahiwalay pa pala. Hindi yun 17 billion. Grabe. Huwag na kayong mag-ASEAN Summit. Anyway, useless, mga kababayan, hanggang si BBM ang dito, presidente. Sana nga, mga kababayan, i-Indian. Eto na lang. Kapag mayroong summit, mga kababayan,
Papanawagan natin na dyan din kasabay ang rally ng makita ng buong mundo, ASEAN. INC, rally ulit tayo sa ASEAN na i-host si Bangag mga kababayan. Nang sa ganun mga kababayan, makita ng mga leaders na ito gaano na talaga kadisgusto ng sambayan ng Pilipino si Ngagva mga kababayan. Ng Pilipinas mula naman sa 2026 budget. 10.7 billion pesos dito nakatakdang pumunta sa kaban mismo ng Office of the President. Grabe! Hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa pinakahuling Wala tayong tiwala no kapag mga kababayan ang naghawak ng pera ito sina Marcos. Tiba-tiba mga kababayan, paldong-paldo si Marcos. publiko. Sinabi nito na 25% umano ang SOP na natanggap ni PBBM sa 100 billion peso budget insertions noong 2025. At hindi lang yan mga kababayan, 2024. Sigurado tayo yan din ang gawain. 2023. Patagal na nila yan ginagawa mga kababayan. Ayon sa Malacanang ay walang basihan at tila hearsay lamang. Walang basihan, andyan oh. Itanong mo kay Chanko. Sabi niya, yan talaga ang kalakaran dyan sa mga kababayan, Kongreso. 20% bilihan ng budget mga kababayan, 20 to 25%. Kaya kung i-deny nila mga kababayan, walang kurakutan, walang maniniwala. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Pinakapan ni former Congressman Zaldico ang mga pahayag ni Senate Witness Orly Guteza. O, ayan mga kababayan, Lacson. Ano ka ngayon, Lacson? Sirain mo pa si Guteza. Ngayon, kinumpirma na. No need mga kababayan. No need na si Guteza o safe ka na Guteza. Dahil umamin na mismo ang amo Sa mo. ipinost nitong part 2 ng kanyang bombshell revelations, sinabi Rimowa. nitong totoo Grabe, ang lalaki pala ng... Yan pala ang Rimowa mga kababayan. Makapal, no? Makapal mga kababayan, no? ang mga pahayag ni Guteza na nag-deliver ng mali-maletang cash Mali-maleta. sa North Fork. Eto mga kababayan ha. Hindi pa ito yung 25% mga kababayan ha. Sa mga previous pa ito mga kababayan. Dahil since naupo si Marcos mga kababayan, tumatanggap na talaga daw ng datong, sabi ni Zaldico. South Forbes at sa Malacanang. Ang 100 million peso deliveries daw na ito, ginawa ng Grabe. kanyang mga staff na sina Paul Estrada. Magkano? Magkano to lahat? Ito pa lang mga kababayan yung mga na-document. Grabe no, 1,000 yan mga kababayan. At Wow. Mark Texas Sana masunog, sana masunog. para umano kina PBBM at former House Speaker Martin Martin Romualdez. Romualdez. Parte raw ang perang ito ng umano'y 20% Sana post-it. Saan yung post-it dyan? kickback ni PBBM Ayun o katumbas ng 25 billion pesos sa alleged 100 billion peso insertions sa Hindi. Yan ba? Yan ba ang tinutukoy ni Zaldico? O ibang ano yan mga kababayan, di ba? Kalakaran na yan dyan. 2025 budget. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Bahay ni Bongbong Marcos at Martin Speaker Romualdez. Romualdez. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Hanggang sa Malacanang, Aguado. Police po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung At least may record sila mga kababayan. Pero wag ka munang kung eto ihihiring mga kababayan sa panahon ni Bangag, aabsuelto lang yan. Not today, not during the Bangag presidency. sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Forbes Park. Samantala, sumagot na si former House Speaker Martin Anong sabi ni Tambaluslos? Romualdez. Anya, malinis ang kanyang konsensya. Ladies, ang konsensya. Kasi, hindi na to natatablan ng konsensya mga kababayan. Wala na itong konsensya. Malinis. Sabihin mo, wala ka akong konsensya. At hindi na lang siya magkokomento sa mga aligasyon No comment. ko. Ay, nako. Hindi naman daw ito sinabi under oath. Palusot ka pa Tambaluslos. Nilaglag ka na ni Tiangco. Kahit tayo wala yan si mga kababayan, si Zaldico. Apparently, yung mga kababayan interview ni Tiangco, inamin niya mga kababayan, ang kurakutan dyan na nangyayari sa Kongreso under dyan kay Tambaluslos. At alam daw yan ni BBM mga kababayan. Alam! 2023 pa alam. Wala natin kung sila. Malay natin kung sila talaga ang nasa likod niyan mga kababayan. Yan ang dapat mapatunayan. Pero isa lang ang sigurado. Alam ni Bangag mga kababayan ang kurakutan. Tingnan nyo. Previous video natin yung may interview ni mga kababayan
ni Toby Tiangco. Nagpa ni Romualdez, naniniwala siyang magiging patas ang mga pagdinig at investigasyon ng Patas kung ano, kung papabor sa'yo. O kung hindi papabor sa'yo, sasabihin nila naman hindi patas. Patas lang mga kababayan kung paborable sa kanila. Gusto siguro, si Boying. Hayaan nyo si Boying ang mag-handle nito. Alam nyo na, kaya kating-kating sila mga kababayan na ilagay si Boying. otoridad. Handa rin daw siyang makipag-cooperate sa anumang lawful process. Cooperate. Ibartolina mong sarili mo. Yan na lang ang bag mo. Kaugnay niyan, makakausap natin si Palace Press Officer Sino yan? Undersecretary Claire Castro. Ang animal! Nangako tayo mga kababayan na ayaw na nating marinig ang boses ng demonyang ito. Masakit sa tenga mga kababayan at wala namang mga silbi ang mga pinagsasabi. Kaya sa tuwing mayroon yan nandyan yan si Claire Castro, ating ipafast forward mga kababayan Kasi mas pipiliin pa natin mga kababayan makinig sa boses ng daga kaysa sa boses itong si Claire Castro. Gabi po, Undersecretary. Shut up! Yes, good evening, Gersh. Good evening. Idiot! Well, ano po ang sitwasyon ngayon sa palasyo ngayong araw? Fast forward! Isa sa gawang rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi na natin ito pagsasalitain mga kababayan. Mas mabuti pang makinig sa ng daga, boses ng daga kaysa dito kay Claire Castro. Shut up, Claire Castro. Maraming salamat, Undersecretary. Layas! Hindi ka na namin kailangan. For joining us tonight. Umalis ka sa paningin namin. Layas! Hinamon ni former Congressman Zaldico si Ombudsman Boying Remulla Boy. imbestigahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hoy, Mr. Zaldico, wag kang magtiwala dyan kay Boying. Dapat nga mga kababayan pagbaba ng pagbabayan si Bangag, dapat ang unang asikusuhin mga kababayan ni VP Sara Duterte ay ikuwaranto yang si Boying Remulla mga kababayan or ipa-impeach. Si Bakin. Dahil kung hindi mga kababayan, up to 2032 pa ata yan mga kababayan. Ano siya siniswerte? Dahil sa umano'y 100 billion peso budget insertions, papatulon kaya ito ng ombudsman? Ay natural hindi. Sino ba ang nagtalaga Alamin niya sa Agenda ombuds Weekend Boying Report na ni yan? Hannah T. Ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Ombuds kung Boying seryoso Remulla. talaga siya sa mga sinasabi niya. Hindi yan Imbestigahan seryoso, niya ang demonyo kapatid ni yan. Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. O pati si Lisa. Eto mga kababayan, hindi natin tatangganan ito. Panawagan na pati si Lisa Marcos Amo ni dating imbestigahan. Representative Zaldico sa Ombudsman. Yan matapos niyang ilaglag si Pangulong Nakita niyo mga kababayan, yung litrato ni Lisa Araneta. Kasama niya mga kababayan yung asawa ni George Clooney. Si Amal Clooney mga kababayan. Nagkatabi sila ni Admiral. Si Amal at Admiral na animal. Katabi ni Amal Clooney. Nagbistulang mo chacha. Marcos sa di umano'y utos nitong mag-insert ng 100 billion peso worth of projects sa BICAM ng budget process. Hindi lang ito 2025, 2024 ginawa nila, 2023 ginawa nila. Hindi raw nakinabang dito si Ko at 25% o katumbas ng 25 billion pesos daw ang napunta kay PBB. Diyan punto na yan mga kababayan. Wala, hindi na tayo naniniwala kay Zaldico na hindi siya nakinabang. May parte din yan. Imposibleng wala. Aminin mo na Zaldico. Para hindi masyadong naman masyado mga kababayan. Hindi ako nakinabang dyan. Ang laki ng mo, partisipasyon mo. Mayroon ka rin cut dyan. Pero alam namin na hindi mo kaya yung mag-isa. So naniniwala kami mga kababayan na talagang aabot ito sa doorstep ng Malacanang. Mismong staff niya rin daw ang nag-deliver ng commitment na ito sa bahay ng Pangulo at sa bahay pagkaligod mismo. ni Remulla na si Romualdez. Romualdez. Sinabi ni Remulla na wala silang sisinuhin sa investigasyon sa flood control mess. Paano mo iimbestigahan ang amo mo, Remulla? Boying. Pahinga ka na lang, Boying. Siguro dagdag stress yan sa iyo. Yung pa naman mga kababay kalaban ng leukemia. Stress. So shortcut ka niyan. Kahit si Romualdez pa ang masangkot. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Pero duda si Ko na gagawin ito ni Ombudsman Remulla. Nananawagan din po ako sa Nananawagan. Senado. 100 billion insertion ni Presidente
Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla. Ombudsboying! Pero bumuelta rito ang ombudsman. Na-frustrate daw ang institusyon dahil binuksan na nito ang kanilang pintuan para magka-oportunidad siko makapagsumite ng kanyang ebidensya para Yan, maniniwala kami kung mag-i-step down yan si Remulla at saka si Bangag muna mga kababayan bago umusad itong investigasyon ito. Umusad ang investigasyon ng maayos. Sa halip, napepuwersa raw silang pagtagpi-tagpiin ang mabibigat na paratang niya na hindi naman kayang tumayo sa Court of Law. Anong pinagsasabi niyong Court of Law? Gusto niyo na i-bend ang law? May tamang rhythm umano sa bawat seryosong investigasyon. Ay, nako. Isang sequence na Wala na. pinaprotektahan ang katotohanan mula sa distortion. Isa pala ito mga kababayan no, sa iniiwasan ng mga investors dito sa ating bansa. Etong sinasabi nilang bendalo mga kababayan. Narinig ng buong mundo na ang Justice Secretary mismo tapos naging ombudsboying, ang pinagsasabi, bendalo. Pati ang, mga kababayan, senador, bendalo. Hindi lang isang senador, dalawa. Pati na yung mga kababayan, yung tuta sen, ayaw sundin ang Supreme Court. Oo. Sabi ng ibang bansa, ano ba yung nasa Pilipinas, yung mga namumuno dyan? Mga bangag ba yan? Na kailangan man ng deliberate at careful work, pero Kaya, ito lang ang paraan lumayas. para masigurong totoo ang hustisya. Binaypass daw ni Ko ang lahat ng ito dahil sa pag-post niya ng nasabing video online. Sa bawat wala na, wala ka na maaasahan. Mag-post ka na mag-post. Ilabas mo na, Zaldico. Baka mag-trigger yan ng people power mga kababayan. No? kataong pinipili raw ng isang witness ang stage sa halip na sworn desk. Tapos narinig nyo si Nadilima mga kababayan, galit na galit. Parang kinakurse nila si Zaldico mga kababayan sa ginawa nilang ito dahil kapag masisipa daw si Bangag mga kababayan as presidente, hindi daw natin afford ang another Duterte presidency. Sabi ni Laila Sabadilima mga kababayan, yan ang kanyang bahala ni Jonel. Puwersa raw ang investigasyon maulot at alamin ang mga nasabi at hindi pa nasasabi. Tanong ng ombudsman, bakit ina-expect ni Ko na tanggapin ang kanyang pahayag at face value? Oy! Para yung sa taong bayan, yung sinasabi ni Zaldico ngayon, ombudsboying, bahala kayo, wala kami, walang paki Zaldico dyan. Para yan sa taong bayan, for you to know. But anyway, kapag ito mga kababayan, kung uuwi si Zaldico, wala na. Mapuputol ang dila niyan mga kababayan. Baka matulad pa yan kay Ninoy. Oh. Sinabi na niya binagbantaan na siya na bang 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 bang. Binagbantaan na siya. Kung ang iba pang mga witness ay dumadaan sa scrutiny. Sa huli, inudyok nila si Ko na magsumite ng statements under oath at hayaang sumalang ang mga ito sa seryosong investigasyon. Dahil kung ang intensyon naman pala niya ay ibunyag ang katotohanan, hayaan daw silang i-pursue ito sa tamang paraan. Anila, let the truth stand and let the axe fall where it should. Sa isa sa mga huling media interview ni Ombudsman Remulla, Ano kaya action na ngayong Lunes mga kababayan, no? At abangan nyo ang stock market mga kababayan. Ngayon nag-close Friday mga kababayan, around 5,500 plus. Spaghetti pababa na yan sa Monday mga kababayan. Diyos ko Lord. Nag-alala tayo sa nilagay nating pera doon mga kababayan. Goodbye. Maiipit. Luging-lugi na tayo. sinabi niyang posibleng isa si Ko sa mga makakasuhang mambabatas bago magpasko. Nadawit si Ko sa flood control scandal. Si Bangag. How about si Bangag sa Romualdez? Matapos itulong may pasimuno umano siya sa billions worth of insertion sa national budget. Siya rin ay naiuugnay sa isang maanumalyang flood control project sa nauhan Eto mga kababayan, wala na si Diskaya. Goodbye Diskaya na. Ang kanilang dito mga kababayan dahil kalaban na si Zaldico, no? Eto namang Sunwest na focus nila ngayon mga kababayan. At eto ring media, no? Uy mga media, kayong mga media, palagi niyong sinasabi, labanan ang korupsyon. Tapos, wag na kayong kontrol kinabangag. Alam natin mga kababayan, kontrol mga kababayan ang naratiba ng mga ngagba dahil lahat mga kababayan paborable sa mga bangag. Media, wag na kayong magpakontrol kay bangag. Mas pipiliin nyo pa ba ang magnanakaw mga kababayan kaysa sa katotohanan? Sa Nauhan Oriental, Mindoro dahil sa kontratista nitong Sunwest na hawak umano ng mga... Eto na, sabi na nga natin, wala na. Goodbye ng issue sa mga Diskaya, Sunwest na naman. Matagal na natin yung pinanawagan mga kababayan
Kung hindi lumatad si Zaldico at mga kababayan, kumontra sa kanila, hindi tatakil itong SunWest. Para sa Agenda Weekend. Umpisa pa lang ito. Napakita na sila ng isa. Good job. Hanapin nyo lahat. Anyway, andito pa naman yung SunWest ni Zaldico. Abulin nyo. Wala kaming pake. Ibiglaan ang pag-post ni former Congressman Zaldico ng kanyang paglaglag kay PBBM at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ilang source ng Billionaire News Channel, tila Mga malilikit na utak na naman yan. Ano na naman pagsasabihin ng mga malilikot na utak? lumalabas na may isang grupong matagal na umano itong kinukumbinsi. Ang mga Duterte na naman ang may kasalanan nito. Kapag mga ganitong klase na, sasabihin nila may mga grupong nasa likod, wala na. Ang pinapatungkulan, Duterte na naman. Alam ko yan ay mayroon ng manong umuugong na balita. Umuugong, gunggong. Ng AFP at PNP na may lalabas na malaking balita bago ang November 30. Hindi pa matukoy noon hanggang nitong Nobyembre kung ano ba ang balitang ito. Sa panayam ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas sa Grabe. Siguro mga kababayan kung ang magandang gawin dyan. Anyway, nakaw na pera naman yan mga kababayan. Hindi rin yan pwede ipamigay. Hindi yan pwede ipamigay. Sunugin. Sunugin na lang. Cursed money yan If ever ma-confiscate yan, dapat sunugin. Walang makinabang dyan mga kababayan kahit na sino. Anyway, papel lang naman yan mga kababayan Pwede naman imprenta ulit ang mga ang gobyerno. Malay natin mga kababayan, imprinted money lang yan. Di ba ang sabi ni Tatay Digo, imprenta ng pera itong mga ngagba. The more money mga kababayan sa circulation, lalong tataas ang inflation at bababa ang halaga ng piso. Magmamahal ang mga bilihin. Susunugin! former Congressman Zaldico, lumalabas na bukas ang Anyway, hindi tayo makikinabang. sa pagiging state witness at maglahad ng kanyang nalalaman. Ang dami. Dami. Can Congressman Zaldico apply for another citizenship? Sino naman tong punsupilatong ito mga kababayan? I don't know. I suppose. Pwede rin yun. I guess, yeah. I mean, wala namang impediment Unless a country is so Siguro sa sa Africa yan, pupunta. sensitive that they would disapprove it. Sure. But I don't know kung ano yung criteria or ano yung prohibition. Sino yan, Rudy Rondain? Legal counsel ni Zaldico. Abogado pala ni Zaldico. Bakit ito mga mayayaman mga kababayan? Hindi naman mayayaman. Ito mga sosyal na mga lalaking mga alta. Hindi naman alta pero parang high status mga kababayan. Ganito kung umupo. Number 4 mga kababayan. Masakit yan! Naiipit! Naiipit ang mo yan mga kababayan. Young balls. Sa totoo lang. Kaya yung mga lalaki, nakikita nyo, nakabikaka. Dahil kapag ganito, andyan na yung bola mga kababayan. Pero anyway, bahala siya. Maiipit yan na. Bahala ka manong. Okay. Okay, last question. Dahil ito parati ang... Last question. Kabago-bago mo palang nag-interview, last question ka na. Babalik pa ba? O meron ba kayong... Not in this administration. Yan ang logical na sagot. Kung kailan babalik o magpapakita si Congressman Zaldico? Wala akong premonition. Hindi ko naniniwala dyan Pero ang calculation ko, babalik. But not in this administration. Not immediately, but eventually. Eventually. Babalik. Guilt-free. Guilt-free or ready to defend. Guilt-free? Hindi niya matatakasan mga kababayan. Kahit pa mag-whistleblower siya. Kahit pa paano, dapat maparusahan pero i-lessen na lang mga kababayan. As long as ma-assure ang pagkakulong nitong si Lisa Araneta, si Romualdez at saka si BBM. Guilt-free now, no? He is guilt-free but ready to defend against accusations. Ay, hindi pala. Si Romualdez guilt-free din mga kababayan. Si BBM guilt-free. Ay nako, ito mga buhaya. Ang sabihin nyo, wala na kayo konsensya. Last question ko. Ito ang last question ko. Ay, nakakarami ka na ha. Umpisa pa lang last question na. Tapos, pagkatapos sa last question, another last question. Oo, may naalala ako Hindi kaya... What if si Marojas ang naging presidente? Mangyayari ba ito? Ewan lang natin. Pero, barkada sila ni BBM, mga kababayan, at Marojas. Sabay sila sa Amerika, mga kababayan, ng mga adventures together. Sabi ni BBM mismo yan. Maunahan ng kabilang kampo ang inyong kliyente sa sino ang kabilang kampo?
at siya ang gawing state witness. That's up to him. Posible, sure. Posible yun. Sure. So, tambalos-los ang state, si BBM na ang state witness, mga kababayan. Lubos-lubosin nyo na. Kapag nagkaganyan, presidente pa ang state witness, Diyos ko Lord. Sure. Ang pagtuturuin niya, mga kababayan, yung, Duterte, si Pulong Duterte, yan, si Nabaste, Diyos ko Lord. Do you think he's open? I don't see why he shouldn't. Di ba? Kasi wala naman siyang tinatago eh. But he knows everything. Wala man siyang tinatago, wala man siyang ninakaw, alam niya kung sino-sino. I imagine so, yeah. Kasi ang kwentuhan din namin is nothing out of the ordinary. Nothing out of the ordinary? Di ba? Kasi nga, hindi naman bawal ang insertion. Normal course of business. Pero, yung insertion nyo, dyan kayo kumikita. At umamin mismo si Tionco, mga kababayan, at si Rafi Tulfo, Aaron Tulfo, lahat sila alam, mga kababayan, na nagbibintahan sila ng pondo dyan na nai-insert sa kanila, mga kababayan. 20%, yung sinasabi 20%, kotong mo yan. SOP for the boys, Lord. That is corruption. Yan. Hindi yan legal. Problema, kaya nagsimula ito is because hindi na-implement eh. Pagkatapos na-discover nila yung mga project na hindi na-implement na insert daw, which might not be completely accurate kasi ang aral namin is yung hindi na-implement, NEP yun eh, hindi insertion eh, National Expenditure Program. Expenditure Program. So, I don't know kung ano nga aminin niya that he hasn't already told me. But kung ikaw inosente, bakit ka nga naman hindi tetestigo? Ito rin, abogado, sanay na sanay, mga kababayan, inosente daw ang kanya kliyente, bahala, abogado niya yan It just makes sense to me. Makes sense, abogado. Sige, abogado, pwede ka nang, bumagkaka dyan. Kami ang nahihirapan sa yung, katingin dyan sa yung, number 4. Siguro. Ay, nako. Ano masasabi dito, mga kababayan? Kita-kits sa Lunes, sa Monday. Post your comments below.